Paano kung ang Dragon Monarch na si Antares ang nagising sa katawan ni Song Jinwoo? Magbabago kaya ang buong kasaysayan ng solo leveling? O mas maaga niyang dudurugin ang lahat ng kanyang makakaharap? Ito ang isa sa pinakakakaibang epilogue ng solo leveling. Simulan na natin. Ako, si Antares, ang una at pinakamakapangyarihang monarch na isinilang mula sa kadiliman. Hari ng lahat ng dragon at sagisag ng takot at pagkawasak. Tama, ang mga nakakakilala sa akin ay tinatawag akong Dragon King, nang may lubos na paggalang at paghanga. Ngunit isang araw, habang nagtatago ako sa Dimensional Rift at naghahanda upang salakayin ng Earth kasama ang aking 10 milyong hukbo, pagmulat ko ng aking mga mata, natagpuan ko ang aking sarili sa loob ng katawan ng isang tao. Bakit napakahina ng taong ito? Nakakahiya. Ang pangalan ng taong ito ay si Song Jinwoo. Isa siyang E-rank hunter mula sa bansang Korea. Bagamat isa siyang mahina at mababang ranggong hunter, nagising pa rin siya bilang isang awakened. Dahil dito, ilang beses na siyang muntik mamatay sa iba't ibang raid. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya magawang talikuran ng pagiging hunter. Dahil ba ito sa karamdaman ng kanyang ina? Ang isang simpleng sakit na tulad niyan ay kaya kong pagalingin gamit lamang ang aking mahika. Maya-maya, biglang tumunog ang cellphone. Agad niya itong sinagot. Sino ito? At mula sa kabilang linya ay narinig niya ang boses ng isang babae. Nasaan ka na, Mr. Song Jinwoo? Malapit na magsimula ang raid pero wala ka pa rito. Mahuhuli ka na naman ba? At sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ni Antares. Ang pagiging huli sa takdang oras ay tanda ng kapabayaan at kawalan ng disiplina. Ibig bang sabihin, pinapangahasan ng babaeng ito na tanungin ako? Ang dakilang Dragon King, kung magiging simbolo ako ng kawalan ng kakayahan, hindi ko hahayaang mangyari yun. At muli niyang kinausap ang babae. Nasaan ka? Nagtaka naman ito. Anong ibig mong sabihin nasaan? Kami ang dapat nagtatanong niyan. Naghihintay kaming lahat sa harap ng gate. At bakit parang ibang paraan ng pakikipag-usap mo ngayon? Ngunit sa halip na sumagot, sinabi ni Antares sa kanyang sarili, kailangan kong mag-focus. Hanapin ko muna kung saan nanggagaling ang mapangas na boses na yun. At ginamit niya ang kanyang napakalawak na pandama. At ilang sandali lamang, nang makita niya ang kinaroroonan nito, sinabi niyang, nakita na kita. Pagkatapos, nagulat na lang ang babae. Ha? Anong ibig mong sabihin na nakita mo na ako? Ngunit pagkababangan ang tawag ni Antares, nakasabi na lang ang babae na, ano bang nangyari sa kanya? At sa pagkakataon din na yun, bigla na lang may nagsalita mula sa kanyang likuran. Late ba ako? Kinilabutan ng babae at halos mapatalon sa gulat. At muli siyang tinanong ni Antares, tinatanong kita, late ba ako? At napasagot na lang yung babae na, hindi. At sinabi ni Antares na, mabuti. Lumipat naman ang eksena habang nagmemeryenda ang iba bago ang raid. Masayang sinabi ng isa sa mga staff na, good luck sa raid nyo ngayon. Pagkatapos, ay napansin naman nila si Jinwoo at tinawag nila ito, Oy, Song Jinwoo, kumain ka na ba? Ngunit sa isip ni Antares, sinabi niyang, at sino naman ang mga lalaking to? Isa ba siya sa aking mga nasasakupan? Pagkatapos ay lumapit din si Antares sa staff at sinabing, bigyan mo rin ako ng kape. At sumagot ang staff na, pasensya na po Mr. Song Jinwoo pero ubos na po ang kape. At dito, hindi na nagsalita pa si Antares. Sa halip, hinablot niya ang tasa ng kape na hawak mismo ng staff at saka ito ininom. At sabay sinabi niyang, hindi na yan magiging problema. Pagkatapos, ininom niya agad yung kape at sabay tumawa siya. Ang malakas ay kumukuha mula sa mahina. Yan ang likas na batas na sinusunod naming mga monarch. At habang patuloy sa pagtawa itong si Antares, napatingin na mga kasamahan niya sa kanya. Sa tingin niyo ba parang kakaiba itong si Song Jinwoo ngayon? At agad naman sumangayon ng isa pa. Oo nga, ibang tingin ng mga mata niya. At simula nang dumating siya dito, parang kinikilabutan ako. At maya-maya nga lang, biglang dumating si Juhi. Pagkakita niya kay Jinwoo, agad siyang sumigaw at nag-alala. Jinwoo! Nasugatan ka na naman?
Ano naman ang nangyari sa mukha mo? Anong nangyari sa'yo? Ngunit sa halip na sagutin ng kanyang mga tanong, tahimik lamang siyang pinagbasdan ni Antares. At sinabi nga nito sa kanyang isipan na, bakit ba napakaingay ng mga taong narito? At pagkalipas nga lang ng ilang sandali, nagsalita ang party leader. Makinig kayong lahat! Sigurado akong gusto nating lahat na maging matagumpay ang raid na ito at kumita ng malaki. Kaya kahit wala akong karapatang magdikta, iniisip kong ako na ang manguna sa party na ito. Ano sa tingin ninyo? At agad naman sumagot si Mr. Kim. Ikaw ang may pinakamataas na rank sa ating lahat. Sang-ayon ako. At sumunod naman ang isa pa at sinabing, oo nga, maasahan natin si Mr. Song. Ipakita mo sa amin ang galing mo. At ang lahat ng kanilang mga kasamahan ay sumang-ayon din. Wala ni isa sa kanilang tumutol. Ngunit habang pinagmamasdan sila, napatingin si Antares sa gate at sinabi nitong kahina-hinala ang gate na yun. Pagkatapos, sinabi ni Mr. Song na, okay sige, pumasok na tayo at simulan na ang raid. Ngunit sa isip ni Antares, sinabi niyang, ang lahat ng gate na lumilitaw sa Earth ay nilikha ng mga rulers. Kaya bakit nakakaramdam ako ng enerhiya ng isang monarch mula sa gate na yun? Kailangan kong alamin ito. Pagkatapos ay sinabi niya na, sasama rin ako. At sinabi naman ni Mr. Song na, ha? Siyempre sasama ka. Pero manatili ka lang sa likod namin para hindi ka masaktan. Huwag kang mag-alala. At dito, napasabi si Antares sa kanyang isipan na mahina ang lalaking ito. Ngunit tila isa siyang tapat na alagad na tunay na nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang hari. At pagkapasok nga nila sa dungeon, isa-isang sumulpot ang mga halimaw. Ngunit bago pa man makagalaw ang iba, kumilos na si Antares. Sa loob lamang ng ilang sandali, nilipol niya ang lahat ng mga magic beasts. Napahinto sa pagkilos ang buong grupo. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. At napasabi na lamang si Mr. Song na, seryoso ba ito? Parang ibang-iba si Song Jinwoo ngayon ah. Siguro may hina lang talaga ang mga halimo sa dungeon na ito. Pero hindi ko man lang masundan ng mga mata ko ang mga galaw niya. At sinabi ni Antares sa kanila na, ano pang hinihintay ninyo? Doon tayo dadaan. At sinabi naman ni Mr. Song na, teka sandali. Dapat pinagbobotohan muna natin ang mga ganitong desisyon. Ngunit bago pa nga siya matapos sa kanyang sasabihin, bigla na nga lang siyang pinatulog ni Antares. At pagkatapos ay sinabi niya sa iba na, may iba pa bang gustong bumoto? Biglang natahimik ang buong grupo. Walang sino man ang nanghas magsalita. Lahat ay nakaramdam ng matinding takot. At dito sinabi ni Antares na, mukhang handa na kayong lahat na sumunod sa akin. At dito nagpatuloy sila sa paglalakad sa kailaliman ng dungeon. Habang naglalakad, hindi napigilang magbulungan ng mga hunters. Hindi ba parang masyado na tayong malalim? Gaanon ba tayo katagal naglalakad? At sinabi ng isa na, mga 40 minuto na. Nagsasara ang gate 1 oras matapos mapatay ang boss. Kaya may 20 minuto pa tayong natitira para makabalik. At ilang sandali pa nga, may isang napakalaking pintuan ang sumalubong sa kanila. Ang tinatawag na double dungeon. At napatingin rito ang lahat. At napasabi silang, bakit may pintuan sa dulo ng kuweba? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong dungeon. May kakaiba sa lugar na ito. Pakiramdam ko, napakadelikado dito. At samantala, sa isip naman ni Antares, sinabi niyang, mukhang kinakabahan na sila ah. At sang-ayon naman ako. Kahit ako, nakakaramdam dito na napakalakas at nakakatakot na enerhiyang nagmumula sa silid na ito. Ngunit sa halip na mag-atubili, agad niyang itinulak pabukas ang napakalaking pinto. At sinabi na nga ng isa na, oy, teka lang! Ngunit huli na ang lahat. Pagkabukas ng pinto, bigla niyang hinablot ang isang hunter at walang pag-aalinlangang hinihagis ito sa loob ng silid. At napasigaw ang lalaki na, oy, ano bang ginagawa mo? At walang anumang reaksyon ng lumitaw. At sabay sinabi ni Antares na, walang nangyari. O tara, pumasok na tayo. Pagpasok nila sa loob, sabay-sabay silang napahinto. Unti-unting nagsindi ang mga torch sa paligid. At napasabi ang isa sa mga hunter na, ano ang lugar na ito? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng dungeon. Pagkatapos ay sinabi naman ng isa na, o sige, bilisan ninyo, mag-iwahiwalay tayo at siyasatin natin ang buong lugar. At sinabi ng isa na, grabe,
Ang laki ng estatwang yun. Huwag mong sabihin siya ang boss. At kasabay nga nito, itinuro ni Antares ang estatwa at sinabing, actually, siya yun. Makikita rin dito ang architect. Pagkatapos ay sinabi ni Mr. Kim na, ha? Sandali, hindi ba runic ang nakasulat sa batong ito? May marunong ba sa inyong bumasa nito? At dito, napabulong na lang si Antares. Mga hangal, bakit wala man lang isa sa kanilang kayang bumasa na napakasimpleng sulat na ito? At pagkatapos ay binasa nga niya ang nakasulat dito. Ang mga kautusan ng templo ng Parthenon. Ngunit bigla siyang hinablot ni Juhi. Hoy Jinwoo, tignan mo ron, yung napakalaking estatwa. At sabay sinabi ni Antares na, bitawan mo ako. At ipinagpatuloy niyang pagbabasa. Una, sambay ng Diyos. Ikalawa, purihin ng Diyos. Ikatlo, patunayan ang inyong pananampalataya. Ang sino mang mabigong sumunod sa mga kautosang ito ay hindi patatawarin. Pagkatapos, biglang dumilat ang mga mata ng estatwa at tumingin ito sa kanilang direksyon. At kasabay nga nito, biglang umatake ang estatwa mula sa mga mata nito. Ngunit sinalubong lang ito ni Antares. At sabay sinabi nga niya na, pinapangahasan mo ba akong pabagsakin gamit ang napakahinang kapangyarihang yan? At dito, labis na nagulat ang kanyang mga kasamaan sa lakas ng pag-atake ng estatwa. At dito rin, nandisik ang mga mata ni Antares. At ginamit niya ang Breath of Destruction. Matinding tinamaan ng estatwa. Nawasak ito at nadurog. At sabay sinabi ni Antares na, ngayon, ito ang tunay na kapangyarihan. At kasunod nga nito, gumalaw ang lahat ng estatwang nasa paligid. At mabilis silang sumugod sa kanila. Ngunit lalo lamang natuwa si Antares. Kayong mga hambog na puppet, napakababagal ninyo. At dito, nagsimula na siyang magwala. Isa-isa niyang winasak ang lahat ng estatwa. At habang nagwawala si Antares, napasigaw ang isa niyang kasamahan. Teka, sandali! Sa tingin niyo ba wala na ibang paraan para malampasan ito? Paano naman ang mga kautosang binasa kanina? Ngunit hindi sila pinansin ni Antares. Patuloy niyang nililipol ang lahat ng estatwa. Habang nakatayo siya sa ibabaw ng mga wasak na estatwa, sinabi niyang, iyan na ba ang lahat ng kaya ninyo? Hindi man lang ito sapat bilang pampainit. At sa pagkakataong iyon, nagsalita ang architect. Sino ka ba talaga? Sinira mo ang lahat ng aking paghahanda. Ngunit mabilis na sumagot si Antares. Manahimik ka! At kasabay nito ay dinampot niya ang isang sibat at buong lakas niyang ipinukol sa architect. Tinamaan ito at pagkatapos ay nawasak. Sinabi ni Antares na, hindi ako naparito upang makipag-usap sa huwad na yan. Ang hinahanap ko ay ang tunay na nilalang na kumokontrol sa lahat mula sa mga anino. Kaya magpakita ka, duwag! At sa sandaling iyon, nagpakita ang tunay na architect. At sinabi nitong, Monarch of Destruction, tadhana nating magkaharap sa ganitong paraan. Dito ko na tuluyang wawakasan ang isinumpa nating ugnayan, minsan at magpakailanman. At kasabay ng mga salitang iyon, kumawala ang napakalakas na kapangyarihan ng architect. Dahilan upang manginig ang buong templo. Ngunit nakangisi lamang si Antares. At sinabi nitong, nagustuhan ko ang mga sinabi mo. At sa isang iglap, mabilis siyang sumugod. At buong pananabik na sinabing, halika! Hindi magiging madali ang laban natin ito. Ngunit taliwas sa inaasahan, hindi man lang nagtagal ang kanilang sagupaan. Sa napakalaking agwat ng kanilang lakas, mabilis na dinurog ni Antares ang architect at tuluyan itong tinapos. At sa mismong sandaling iyon, biglang nanlaki ang mga mata ni Song Jinwoo. Napabalik siya sa katotohanan. Nagising siya mula sa isang panaginip at napasabi siyang, ano yun? Panaginip lang bang lahat ng yun? Habang nakamasid lang sa kanyang tabi ang kanyang mga shadow soldiers. At doon nagtapos ang kakaibang panaginip na tila naranasan mismo ni Song Jinwoo. Ngunit panaginip nga lang ba talaga yon? O isa itong alaalang nagmula sa mundong hindi kailanman nangyari? Sa susunod na episode, ipagpapatuloy natin ang natitirang kwento ng epilogue ng Solo Leveling. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.